po ng preacher na lahat ng ating pangangailangan, answered prayer tayo, mga kapatid, sigurado po ako, sisigaw tayo ng Amen. Pero ang lahat po ng bagay na mayroon tayo ngayon, darating ang takdang panahon, mawawala sa kamay natin yan. Yung mga damit na naisuot natin ngayon, pagkalipas ng ilang panahon, maluluma po yan at maaaring gawing basahan na lamang apaka ng ating mga paa. Ang mga bagay na tinatangkilik po natin na biyaya ng Diyos na nagpapasaya ng ating mga pisikal at emosyon na kalagayan, darating ang panahon, malalaos po yan, malalantayan. Subalit mayroon pong iniaalok dito. Ang aking binasa ayon sulat ni Pablo sa aklat ng Pilipos. Ang sabi po dito, ang buhay na hahantong sa langit. Lahat po ng kilalang tao sa bansang Pilipinas, kahit mayaman, nangamatay po dala ng katandaan. O yung iba naman, dumaan pa sa sakit bago pumanaw. Gaano man karami ang kanilang salapi, dumating ang takdang panahon na natapos po ang kanilang buhay dito sa mundo. Pero nawa sana, lahat ng mayamang namatay sa Pilipinas, lahat ng bayaning namatay sa ating bansa, naroon po sa langit. Pagdating ng panahon, makasama ng mga anak ni El Shaddai na nagpupuri sa Diyos. Bakit? Kasi mitiin natin, mga kapatid, buhay na hahantong sa langit. Ang buhay sa mundo, mga kapatid, maikli lamang. Sabi ng Psalms 90 verse 10, kapag inabot ka ng 70 sa panahon ngayon, boundary ka na. Kasi tila maikli na nga po ang buhay ng tao sa mundo. Ngayon, kahit mga bata, nagkakaroon ng sakit na cancer. Kaya kung malakas ka at the age of 70, enjoy mo yan sapagkat boundary ka na. At kung aabutin po tayo ng 80 na malakas pa, bonus na yan, mga kapatid, extension ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. At ang mainam, kung aabutin ka ng 100 years, may 100,000 ka. At yung 100,000 na yan, i-enjoy na ng iyong mga apo sa tuhod. Kaya mga kapatid, anong gusto kong sabihin? Kahit gusto po natin na mahabang buhay dito sa lupa, pero darating ang takdang panahong susuko na tayo. Minsan nga natanong ko sa gawain ng Panginoon, gusto ba ninyong umaba ng buhay? Sagot ng mga attender, Amen. Gusto nila. Nung tanungin ko, mga kapatid, gusto ba ninyong abutin ng 150 years? Wala na pong nagtaas ng kamay para abutin ng 150 years dahil ang sabi ko rin naman sa kanila, abutin man kayo ng 150 years. Sa panahong iyon, hindi na kayo sasaya. Bakit? Lahat ng kaibigan mo patay na. Pagpapalain ka ng Diyos, iingatan ka ng Panginoon. Pero mga kapatid, dapat hindi lang yan ang pangarap ng ating buhay. Ang pangarap ng ating buhay, sabi ni Paul, ang buhay na hantong sa langit. Ang aking binasa po ay aklat ng Pilipos. Ang sumulat nito ay si Pablo. Nang sulatin po ito ni Pablo, siya po'y kasalukuyang nakakulong sa Roma. Dala ng paghahatid na mabuting balita na house arrest itong si Pablo. Pero itong kainaman, mga kapatid, sa tunay na naglilingkod sa Diyos, kayang ikulong ang iyong physical na katawan. Pero hindi kayang ibilanggo ang desire ng iyong puso, ang passion, na ihayag kung gaano kabuti ang Diyos sa kabila ng sirkumstansyang pinagdaraanan ng iyong buhay. Kaya habang naka-house arrest itong si Paul, nakasulat po siya ng 4 chapters and 104 verses ng Book of Philippians. Nakasulat siya ng 4 chapters ng Book of Philippians upang ihatid sa mga taga-Pilipos
na huwag silang matakot, huwag silang mangamba, huwag silang bumitaw sa pananampalataya samantalang yung nag-aasik sa kanila ng salita ng Diyos nakabilanggo ng oras na yon. Kahit nakakulong si Pablo, nakapagbigay siya ng inspirasyon sa mga taong ito. Ano ang inspiration, mga kapatid? Ang pinakatema po ng pagsusulat ng Book of Philippians ay ganito. Yung tinatawag na inner joy in the midst of humiliation. Christian joy in the midst of suffering. Kaya sa 4th chapter ng Book of Philippians, mga kapatid, 12 beses na binanggit ang salitang joy. At pagdating po sa Philippians chapter 4 verse 4, ito ang pinakapuso ng pagsusulat ni Paul na sabi niya yung salitang rejoice in the Lord always. Again, I said rejoice. I say rejoice. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Sabi ni Paul, inuulit ko, magalak kayo. Madali pong basahin ang verse na ito. Pero kung alam ninyo kung saan ito'y sinulat ni Pablo, kung ano ang kanyang sitwasyon, magdudulot ito ng saya sa puso mo. Magdudulot ito ng ligaya sa iyo. Yung lalaking nakabilanggo ng oras na iyon, dala ng paghahatid na mabuting balita, pinarurusahan sa paggawa ng mabuti, ang nasabi pa rin ng lalaking ito, rejoice in the Lord always. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ang kagalakan ng puso araw-araw, para maging inspirado tayo, maging sa desperadong sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid, nanggagaling po sa Panginoon. Amen? Maraming taong nangako sa atin, nasasamahan tayo, paliligayahin tayo. May mga taong nangako sa inyo na ibibigay ang saya ng inyong puso. Pero minsan nakalulungkot, katotohanan ng buhay, kung sino po yung taong nangako sa iyong pasasayahin ka, ito rin naman ang taong madalas kang paiyakin. Yung taong nagsabing paliligayahin ka, ito rin naman ang taong madalas magdulot ng panambitan ng iyong puso. Bakit? Kasi yung taong malapit sa iyo, mas nakasusugat ng iyong damdamin. Pero ibang klase ang Diyos, mga kapatid. Habang lumalapit tayo sa Diyos, yung damdaming sinugatan ng tao, nilalapatan ng kaligayahan ng Panginoon. Kaya kahit may kasawi ang pinagdaanan tayo ng 2024, ngayong 2025, magpapatuloy tayo sa pagdalo, magpapatuloy tayo sa gawain sapagkat alam natin, inihahatid tayo ng Diyos sa paglalakbay pananampalataya, kaakibat ang ligayang galing sa Kanya. Amen. 2025 ng buhay, unang buwan, kaya ito po yung topic na inihanda ko, mga kapatid. Pressing toward the goal. Minsan may narinig akong isang sister, sabi niya, nawa, yung nangyari sa akin 2024, wag ko nang danasin ngayong 2025. Sabi ko sa kanya, wag mo nang ibaon. Sa 2025, yung pangit na karanasang pinagdaanan mo ng 24. Ang ibaon mo sa 2025 ng buhay ay ang dedication ng iyong puso. Na ano ang dedication, mga kapatid? Magpapatuloy ako tungo sa pagkatawag sa akin ng Panginoon upang yung gantimpalang kanyang inihanda, maranasan ko sa lupang ito. At ang isang pinakamainam na gantimpala, ang buhay na hantong sa langit. Amen. Unang tanong, mga kapatid, gusto ba ninyong yumaman? Hello? Ulitin ko, gusto ba ninyong yumaman? Ikalawang tanong, gusto ba ninyo makarating sa langit? O, di ba? Pantay lang eh. Yung gustong yumaman, parehas ang sigaw. Yung gustong makarating sa langit, kapantay ang sigaw. Dapat mas angat ang sigaw
ng mga taong gustong makarating sa langit. Dahil yung yaman sa lupa, mawawala iyan. Pero yung buhay na hantong sa piling ni El Shaddai, sabi po ng kanyang salita, sa walang hanggan, makakasama natin ang Diyos. Sa isang bahagi po ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, conclusion ito ni Paul. Sabi po dito, nakikinig ba kayo? Therefore, since we are surrounded, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiyang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Yung Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, kung papansinin po ninyo, hindi sana ito hiwalay sa Hebrews chapter 11. Dahil sa Hebrews chapter 11, itinala po doon ng sumulat ang Old Testament Bible character na tinatawag pong heroes of faith. Kung babasahin po ninyo mga kapatid, naroon yung mga pamosong karakter ng Old Testament na mga taong nabuhay sa pananampalataya, isinalansan po sa Hebrews chapter 11. At ngayon, pagdating sa 12, ito naman ay nakatuon para sa atin. Kung yung 11 ay ibinigay parangal sa mga tao sa Old Testament na nabuhay sa pananampalataya, pagdating po sa 12, yung sumulat ng Hebrews ay nagbibigay po ng payo upang makapagpatuloy tayo. Yung salitang pressing toward the goal, nang sabi niya dito mga kapatid ay ganito, at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ginamit niya ang Old Testament character para maintindihan po natin kung paano tatakbo sa pananampalataya. At sa pagdating ng bagong tipan, mga kapatid, magpapatuloy tayo. At ang sabi ng verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Ano ang significant nito sa aking binasa sa Philippians chapter 3 verse 13 and 14? Ano ang gustong sabihin ni Pablo, mga kapatid? Dumaraan man sa persecution, humiliation, ang kanyang buhay paglilingkod, hindi siya tumitigil. Bakit? Nakatuon ang kanyang paningin kay Kristo. Kung nakatuon po ang inyong paningin kay Kristo, kahit sino ang preacher na tumayo sa inyong harapan, pakikinggan ninyo ang salita ng Diyos. Dahil ang maghahatid po sa inyo sa buhay na walang hanggan, hindi yung preacher, kundi yung salita ng Diyos na inihahasik ng mga ngaral na ito. Kaya kahit sino ang ihatid sa atin na mangaral lang salita ng Diyos, basta ang pinag-uusapan po tungkol kay Kristo, maghahatid sa atin sa buhay na hahantong sa langit. Ngayon, 2025, mga kapatid, ano po yung desire ng puso ninyo? Kung may pagkukulang tayo ng 2024, kasi di po ba, bago pumasok ang New Year, kung manunood kayo ng mga programa sa television, karamihan po ng programa, naghahanap sila ng manghuhula para sabihin kung anong ikagaganda ng 2025 ng isang tao. Sasabihin pa kung anong kulay ng damit na dapat ninyong isuot. Sasabihin pa kung ano ang forma na dapat nyong isuot para umakit ng swerte. Kapag New Year po, namimili kaming mag-asawa doon sa palengke sa amin, meron pong nagtitinda doon na nakabugkos na palay, na nakaribon. Yearly yun. At ang kanyang isinisigaw, bili na kayo, pampaswerte ng taong papasok ng inyong buhay. Sabi ko sa aking may bahay, kung pampaswerte yan, hindi na nila ibebenta yan.
Aangkinin na nila iyan. Hindi po ba? Sabi ko, wala doon sa ibinebenta nila ang pang-akit ng biyaya, ng swerte sa buhay ng tao, naroon sa pagtunghay niya sa Panginoon at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko na sa inyo, given yan mga kapatid. Nais mong pagpalain ng Diyos, maglingkod ka sa Panginoon. Sundin mo yung kanyang kalooban. Mabuhay ka sa kanyang katwiran. Given yan mga kapatid. Dito pa lamang sa lupa, mararamdaman natin ang kalinga ng Panginoon at ang pinakamainam. Habang ini-enjoy mo ang kalinga ni Kristo sa iyong buhay sa panahong ito, yung buhay na mayroon ka hahantong sa piling ni El Shaddai. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay tumatakbo, sabi dito na aklat ng Hebro, at tayo pong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Anong ibig sabihin nito? Kung tayo po'y tumatakbo, mga kapatid, requires focus. Focus. Saan ka nakatingin? Doon sa harapan na iyong tinatakbuhan. Kaya nga yung 2024, kung may pangit kayong pinagdaanan, huwag nyo nang balikan. Tignan nyo kung saan kayo hahatid ng Panginoon ngayong 2025 ng buhay. Ako po sa preacher, ito yung aking panuntunan sa buhay. Hindi po ako nagbabaon ng pangit na karanasan. Kahit minsan dumaraan ako sa di mainam na sitwasyon. Nakuha ninyo? Hindi po ako nagbabaon o nagsasama ng pangit na karanasan kahit minsan dumaan ako sa isang pangit na sitwasyon. Kasi dumaan man ako sa pangit na sitwasyon, ang karanasang iyan, inilalagay ko sa aking pusong pagtuturo sa akin ng Diyos. Kung kanino ako dapat magtiwala, kung kanino ko dapat ilagak ang aking pananampalataya, kung sino ang dapat kong isama sa aking paghakbang sa buhay pananampalataya. Kaya kapag umuusad yung panahon mo, mga kapatid sa Panginoon, wala kang pangit na babalikan. Ang alalahanin mo kung paano ka tinuruan ng Panginoon at inihatid ka ng Panginoon sa sitwasyong ngayong kinakalingan niya ang buhay mo.